Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa iyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na August bonus reading para sa inyong pera at career. So Capricorn, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalamanin ng inyong kapalaran para sa buong buwan ng Agosto pagdating sa aspeto ng inyong kaperahan at inyong karera. So kunin mo lang yung mga ka-resonate ka Capricorn ha, and leave the rest. Yung ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorn yun, kaya laksan mo ang inyong isip, talasan mo ang inyong isip, and use your intuition para makuha mo yung para sa'yo. So Capricorn, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron ka pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang ha, huwag mo isulat sa baba. Sa isip lang, and we'll answer that later. Sekreto lang natin yung question mo. So keep in your mind lamang at intuitively sasagutin natin yan. So Capricorn, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Capricorn. So thank you po from the bottom of my heart for not skipping the ads. So Capricorn, ang naghihintay sa inyo ngayong buong buwan ng Agosto pagdating sa inyong pera and career. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, Ace of Pentacles, beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Swords, lovely. In the area of what you need, you have, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Capricorn, kung lagi po kinunod sa vlog ko, sa readings natin, kapag lumalabas si Nine of Cups, ito yung pagkakataon for you to close your eyes, meditate, concentrate, and i-wish mo na yung wishes mo. Okay? Because your spirit guides and angel guides, inastabi mo ngayon at naramdaman yung frequency of your energy para mabilis silang mapadala sa taas yung mga dasal at wishes. So, go push. Kung pwede mo rin i-pause ang video kung gusto mo, balikan mo ako after you pause the video kasi baka mamaya mahaba pala yung wish mo. So, go push kung very precise yan at detalyado. Okay? So, Nine of Cups is here. A wish fulfillment card is yours. So, congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Wands. Beautiful. Napakaganda. In the area of your near future, you have the King of Cups. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have the Queen of Wands. Yes. In the area of your fortune, you have the Five of Wands. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Queen of Cups. Wow, dalawang queens dito. It's all about your actions and your emotions. So may pag-usapan natin yan. Ang outcome mo, ano kaya ito, mamaya sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. So Capricorn, bago tin basahin in a very comprehensive way, detalyado at hindi bitin ang mga cards mo for the week, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have, wow, Ace of Wands. Ace of Wands and Ace of Swords. Ace of Pentacles rather. Nakita ko rito na meron kang bagong idea o meron kang bagong plano or a new way of living. Nakita ko yan. Parang it's either natanggap ka sa bagong trabaho, natanggap ka sa bagong career, o merong aumento sa sahod, or may bagong posisyon. That's what I'm hearing. I'm seeing you on a different uniform, wearing a new badge, parang ganyan, or a new place, a new department, ganyan. Basta importante, meron kang gagalawan na bagong lugar o bagong pagkakataon, ganyan. Bagong space, ganyan. Sabi ng spirits mo, continue being confident in your idea, being confident in your plans, being confident in your strategy ngayong pagkakataon na ito. May bagong darating, napakaganda. Nakita ko talaga na medyo inoferan ka siguro na bagong trabaho o nakuha mo na yung posisyon on a certain job na pinilahan mo ito makaraang linggo, nakaraang buwan, or merong parang slot na very limited pero ikaw yung natanggap. At ito yung babago sa buhay mo. Because Ace of Wands is out with the old, in with the new. Bagong lugar, bagong pagkakataon, bagong trabaho, bagong kaperahan. Anything is new. Everything is new here. At nakita ko na parang you're very happy kasi parang yes, at last, nakuha ko rin siya. So ngayon sabi ng spirits mo, huwag kang hihinto porque nakuha mo na. Very profound. Very profound message for you. Na huwag kang hihinto porque nakuha mo na yung dinasal mo, porque nakuha mo na yung pinilahan mo at pinagsumikapan mo. Because you need more than ever, now is the right time for you to be consistent. Sa trabaho mo, sa performance mo, sa effort mo, continue showing up every day. Kahit pagod, kahit puyat, kahit nahihirapan, kahit nag-a-adjust ka pa sa mga pagbabago, continue showing up and giving your best performance. Kasi sayang ito. Alam mo si Ace of Wands, bagong opportunity ito eh. Di ba parang sobrang, parang light bulb moment. Parang, this is my new life, my new way, my new opportunity. Gagalingan ko. At itong kahoy na to, pwede mo yung apoyan. Pwede mong silaban niya ng apoy. Parang sulo. Na parang torch. So continue having that flame dito sa torch na ito para patuloy mong pakinabangan yung bagong plano o bagong buhay sa buhay mo. Okay? Sabi ng spirits mo, have confidence sa bawat step.
Have confidence about gagawin mo this time in order for you, talagang sure ball, itong blessing na ito. So congratulations. So yan ang iyong lingering energy in your background, the confidence and the fire and passion within you to create new opportunity, to create new strategy sa mga bagong papasok sa buhay mo. Sabi ng spirits mo, yung mga dati mong ginagawa, yung mga dati mong strategy, sistema, hindi mo siya pwedeng i-apply sa mga bago ngayon. Okay? You have to find a new ways, new strategy, new plan. Kasi yun daw ang parang swak sa bagong gagawin mo this time. So, parang sabi kasi, old ways will not give you new outcome. Make sure you hold on to that, okay? Tapos sabihin mo, I need to keep up with the times. Kailangan ko mag-upgrade ng nalalaman. Kailangan ko mag-upgrade ng sistema in order for you na makuha mo yung desired outcome by this time, okay? At the center, ibasa natin ang full spread mo. At the center, you have the Ace of Pentacles. Si Ace of Pentacles, yes, this month, there's a new blessing. Okay? Whether new job, new opportunity, new money, or may magbabayad sa'yo ng utang, o may magpapahiram sa'yo ng pera, na mga gamit mo para sa bagong buhay mo. I'm seeing you traveling, having a new house, having a new job somewhere else, na doon maganda ang trabaho, doon maganda ang pagkakakitaan, kaya kailangan mo ng bagong environment. And this new environment will give you more money. Okay? Ito na yung pagkakataon mo na magkaroon ng bagong wealth sa buhay mo. Bagong kasaganahan, bagong pagkakataon na lumago ang buhay mo. So make sure, sabi ng spirits mo, panghawakan yung mga bagong idea, mga bagong plano, at maging matapang ka na i-execute yung mga plano na yon at yung mga idea na yon. Be confident in your plans. Be confident in your actions para makip mo sa buhay mo tong blessing na ito. And I'm hearing you need to prove yourself daw kasi. You need to prove yourself to other people there, sa mga bagong kakilala, sa mga bagong pupuntahan, na deserve mo tong posisyon na ito, deserve mo tong blessing na ito. Hindi mo naman kailangan bigyan sarili mong pressure, pero importante din na pinoprove mo ang sarili mo in order for you to know kung ano yung skills mo pa, kung ano yung mga hidden talents mo pa na applicable pala sa buhay mo this time, and also for you to feel confident then inside. Kasi pag napatunayan mo sa kanila na tama ako, sabi niyo tama ako na ako deserve ko dito. So parang lumalawak at lumalakas at tumitibay yung tiwala mo sa sarili mo. Importante yun na ma-prove mo rin sa kanila. Pero sabi ng spirits mo, think carefully sa paano mo gagamitin tong blessing na ito in your future. Nakita ko na pauna pa lang ito. Pag nakikita ko lagi si Ace of Pentacles, para siyang susi sa doorknob na pag ginamit mo siya ng tama, bubukas sa'yo yung maraming pang pinto. At ganoon din siya. Pag ginamit mo ng tama at in-accept mo, niyakap mo ng tama tong blessing na ito, makakapasok ka dun sa arko patungo sa bigger goals mo. So halimbawa, ngayon, ang trabahong binigay sa'yo ay assistant sa isang financial department, ganyan. So dahil tinanggap mo yun, ginawa mo yung mga kaya mo, pinrove mo sa kanila na best ka, unti-unti mo nabibuild yung reputasyon mo. At yung reputasyon mo na yun makatulong para ma-promote ka, para malagay ka sa better position, para makuha mo na yung mga bigger goals mo in life. So parang ganon. So ngayon, kung ano yung initial, kung ano yung paunang bigay sa'yo na biyaya ni God this August, gamitin mo siyang kapakipakinabang, paalabin mo yung isip mo na makapag-isip ng tamang idea at plano para mapalago siya at makip mo siya for a very long time sa buhay mo. Okay? Napakaganda. Clarify natin si Ace of Pentacles. Ace of Pentacles being clarified by... nakabaligtad. Pero hindi ako nagabasa na reverse. Empress card. Empress card here, sabi ng spirits mo, yes, this is what you need para mabuo yung mga kinecreate mo. Ano ba yung pinag-alaanan mo ng oras this time, Capricorn, na gusto mo i-create? Halimbawa, gusto mo makabili ng bahay, gusto mo makahulog na yung motor, gusto mo makalipat na ng trabaho, gusto mo makabili ng bagong cellphone, anything that you want to create. Halimbawa, gusto mo makreate ng bagong future with your family, makapagpundar para mapagpa-college si anak, mga ganyan halimbawa. So, whatever you're trying to create na gusto mong ipanganak sa buhay mo at maging successful ka doon, kailangan mo yakapin tong blessing na ito. This is the initial money or initial blessing na magagamit mo para ma-create ito. Kaya tapangan mo ha, pagplanuhang mabuti, be confident in your plans, be confident in your ideas, and work on it. Okay, hindi pwedeng urong-sulong ka na parang, wag na yung idea na yun, baka di mag-work, baka mag-fail ako dyan. So, paano malalaman? So, ngayon, parang sabi mag-brainstorm pa daw, magtanong-tanong ka sa paligid mo sa mga taong pinagkakatiwalaan mo para maggamit mo ng tama tong pera na ito, tong blessing na to, para ma-create yung mga gusto mong i-create sa buhay mo ng maayos at successfully. Okay? In the area of what you want, you have the 10 of Swords. You want to end the struggle.
Gusto mo na ng bagong buhay, gusto mo na ng bagong simula, gusto mo na makapagsimula ulit back to zero somewhere else. Nakita ko yan. Meron sa inyo, gusto mo magsimula ulit, bumangon ang buhay sa ibang lugar. Gusto mo, sabi mo, pag nakapunta na ako sa lugar na yon, baka hindi ko ito danasin, baka hindi ko ito maranasan, baka unti-unti nang umangat ang buhay ko. So, nakita ko naman yan in your part na meron ka ng sigasig, meron ka ng hope to elevate your life and to change your life for the better. No, nakita ko with the sun here, merong bagong symbol na pag-asa sa iyo, no? May pag-asa ka na this time around na, uy, why not gawin ko to? Uy, why not puntahan ko yun? Uy, why not yakapin ko tong bagong trabaho na to? Baka ito na yung para sa akin, baka ito na yung mag-aangat sa buhay ko. And definitely enough, niyakap mo yung blessing na dulot itong bagong opportunity. Nagkaroon ka ngayon ng halimbawa bagong pera o bagong posisyon at yun na mag-create ng mga bagong panimula sa buhay mo. At unti-unti ka na makakabangon dito. Makakaalis ka na sa kumunoy, makakaalis ka na sa paggapang mo at unti-unti ka na umaangat. So congratulations. Sabi rin spirits mo, magpatawad ka daw. Yeah. Continue forgetting the past and forgiving the past. Kung ano nangyari doon, nangyari na yun. Huwag mo nang balikan. Don't have regrets anymore. Forgive yourself also and start anew. Okay? Bumangon ka sa buhay mo. Tumayo ka ngayon and accept this new challenge. Accept this new life. Tumatalon po dahil sa fan ko. I'm so sorry. Ang lakas ng fan ko dito. So, continue moving forward and get excited. Yan nakita ko. Get excited. Be excited with what's coming in. Takpan ko nga, parang hindi lumipad. Ayan. Be excited with what's coming in at makakabangon ka dyan. Okay? The Ten of Swords being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, with enough planning, with enough meticulous plan, kailangan daw pinag-iisipan, pinagbubusisian, hindi pwedeng sugod lang ng sugod. Kasi para sa'yo mo, gusto ko nang bumangon, gusto ko nang magkaroon, halimbawa, ng bagong negosyo, ganyan. Bigla-bigla ka na nagtayo ng negosyo porque may pera ka, hindi mo pinag-isipan. So baka bumalik ka na naman doon. No, malugi ka na naman, bumagsak ka na naman. So, importante Capricorn na sa bawat pagkaplano mo, gamitin mo yung mga natutunan mo sa pagbabagsak mo. Okay, sa mga nangyari sa in the past, sa mga mistakes, sa mga rejection, sa mga pagkalubog sa komunoy, yung mga natutunan mo doon, gamitin mo sa mga pagkaplano mo para hindi ka na bumalik doon. Okay, ngayon nakita ko na somehow you're ready. Somehow meron ka ng initial plan, meron na bubuo sa plano mo kung anong dapat gawin sa bagong simula o sa kapupunta, anong bagong trabaho, anong bagong gagawin, no? Meron ka ng initial plan. Pero importante din dito, Capricorn, hindi lang siya nanatiling plan. You have to execute that plan, actionan, okay? Hindi pwedeng nasa isip lang, sa pangarap lang yung mga isa na makabangon na ako, pangarap ko maging ganun, pangarap ko maging ganyan, ay mag-a-apply ako sa ganito para makuulan ako sa hirap, maging ganito ako, maging ganyan. Parang sabi ng spirits mo, huwag manatili sa plano lang. Have a concrete action. Knight of Pentacles, plano siya ng plano, isip siya ng isip, pero hindi siya umaandar, hindi siya humakbang. So, sabi ng spirits mo, humakbang ka. Execute that plan, make that plan into your reality, and hakbangan mo, take that action, okay? Para hindi ka na talaga bumalik dito. Huwag mo hayaang manatili lang sa pangarap yung mga pangarap, okay? In the area of what you need, you have the Nine of Cups, you need to get up and find your happiness. Find what completes you. Pag lumalabas si Nine of Cups, yes, there is a wish fulfillment coming for you. Ito talaga yung bagong simula at bagong kaperahan. So, congratulations. Pero sabi ng spirits mo, kaakibat nun, kailangan mo doon isama sa buhay mo ay yung kaligayahan mo doon. Bukal ba sa puso mo yan? Bukal ba sa kalooban mong gawin yan? Yakapin yan? Puntahan yan? Napipilitan ka ba dahil lang dikta ng ibang tao sa'yo? Napipressure ka lang ba na gawin yan? Dahil yun ang kailangan for the family? Yun ang kailangan para makapag-aral si Bunso? O para maging payapa ang lahat? Yan lang ba gagawin mo dahil lang doon? O kasama rin doon kasi masaya ka at bukal sa loob mo to at ito yung magbubuo sa'yo. This is what makes you fulfilling. This is what makes you feel contented. Dito ba magiging maligaya ka at nagiging palagay ang loob mo? Komportable ka ba dyan? Nakita ko dapat yun ang daw ang kailangan mo isama sa equation before you move forward, before you chase something new sa buhay mo. Okay? Kailangan sinasama mo din na masaya ba ako dito? Magiging kontento ba ako dito? Makapatagal ko ba sa buhay ko to? Bibitawan ko ba to agad? Kasi baka mamaya ma-bore ka dyan o mawalan ka ng gana o masyado ka mapagod so bigla-bigla mong bitawan. Pero pag nandoon kasi yung pagmamahal, nandoon yung contentment, nandoon yung energy mo na parang everyday sobrang energized mo na gawin siya. Pag nandoon, ibig sabihin, kahit gano'n kahirap, kahit gano'n ka nakakapagod, itutuloy mo yan. Okay? Because happy ka doon. So ngayon, kailangan mo isama sa question sa isip mo siguro, Capricorn, is to think, doon ba ako magiging maligaya? Bukal ba sa puso kong gawin yun? Kapag yes, go push, ilaban mo tong new idea mo, new plan. Pero kung hindi, mag-isip-isip ka pa. If you're so uncertain, halimbawa, meron kang alinlangan, meron kang mga pagdadalawang isip,
huwag ka munang pumunta doon o huwag ka munang gawin. Okay? Pag-isipan mo munang mabuti. Find yourself, cultivate it in your heart, and ask your intuition kung talagang yan ba ang gusto mo o hindi. Take your time, okay? Lalo't higit kapag mayroon kang alinlangan. Take your time in your decisions, okay? Na Nine of Cups, ayun, tumalon, talaga lumagapak siya dito, no? You have, yes, the Page of Pentacles. Medyo sabi ni spirits mo, dahil nakabaliktad siya, I think I need to read that as a reverse card. So ngayon, sabi ni spirits mo, handa ka bang yakapin yan? Handa ka bang pag-aralan yan? At buhisiin yung mga bagay na papasukin mo? Is this thing valuable enough na yakapin mo siya at ipaglaan mo yung oras mo dyan? Sabi ng spirits mo, make this your top priority at huwag palingat-lingat. Parang nadidistract kasi siguro marami ka pang gustong gawin, marami ka pang gustong puntahan, o baka naman hindi ka pa sure kung ano talaga magbibigay sa'yo ng fulfillment, kung ano talaga magbibigay sa'yo ng contentment, at kung saan ka satisfied. Baka ngayon hindi ka pa sure kung anong dapat i-prioritize. Kaya importante this time around, clear mind. Especially here with the Five of Wands in your fortune, baka masyado pa magulo ang isip mo. Sabi ng spirits mo, you need to have a solidifying knowledge. Ano ba yung gusto kong i-prioritize? Because pag naka-upright ito, pina-prioritize mo yung isang blessing. Bawat trabaho, negosyo, sideline, or a new job, a new opportunity, doon nakatutok ang mata mo, pina-prioritize mo siya. Lahat nilalaan mo doon. Pinag-aaralan, nilalaanan ng effort, pawis. Kasi sabi mo, dito ako magiging maligaya. Pero dahil tumalon siya at naka-reverse siya sa card natin, talagang tugmang-tugma naka-reverse doon, sabi ni spirits mo, you need to ask yourself, will this make me happy? Ito bang ipa-prioritize ko ay dapat magiging maligaya ba ako dito? Bukal ba sa puso ko to? O napipilitan lang ako? Kung napipilitan ka lang din, pag-isipan mo munang mabuti. Pero kung ito talagang gusto mo, sinasabi ng Page of Pentacles in reverse, kailangan mo daw pag-aralan. Huwag kang papasok daw sa trabaho na yan o sa endeavor na yan o sa lugar na yan na napakataas ng ego mo na parang, di, kaya ko to, nakaupo ka dyan, kaya ko yan, madali lang yan, yakapin ko yan, tatagapin ko yung trabaho na yan o yung opportunity na yan. Mabubuo yan, magiging successful yan. Hindi mo inaaral, hindi ka nag-effort, porque yan ang gusto mo, hindi mo pa nag-effortan. So sabi ni spirits mo, put a lot of effort, pag-aralan, buhisiin, research if you must, make this your top priority para yung desired mong outcome na success, satisfaction ay makuha mo. Okay? Very, very important for you. In the area of what's affecting your current energy, of the Eight of Wands. Yes, ngayon, makakuha ka daw ng good result mula sa isang bagay. I'm hearing the yes card is coming. Either nakuha mo na yung visa o may confirmation na para sa'yo na, huy Capricorn, makapunta ka na. Huy Capricorn, approved. Huy Capricorn, nakapasa ka. Huy Capricorn, may opening doon, pwede ka pumunta doon, makapunta ka agad. Tapos biglang may quick resulta. Nakita ko rito, may quick resolution, quick outcome, at sobrang saya mo. Kasi biglang nabigla ka din kasi nakuha mo na siya Kaya may blessing ka agad na ma-anticipate Kaya papasok ka na sa bagong buhay mo, bagong yugto ng buhay mo because of this quick resolution. So congratulations, meron kang mabilis na makukuha this time. That requires you na tapatan mo din daw. Hindi pwedeng pag dumating yung magandang resulta o magandang blessing, nakatunga ka lang dyan at frozen ka na at di mo alam ang gagawin. So ngayon, gising-gising, be active, focus on the goal, okay? Pag binigay sa'yo yung tawag, text, call, or chat na parang, uy, Capricorn, andyan na, okay na, makukuha mo na yung blessing, may bagong panimula ka sa buhay mo. Focus, okay? Focus. Huwag mawawaglit, huwag ma-distract. Focus on the goal, focus on the blessing para matumbok mo agad-agad at walang delay yung gusto mo makuha. Dito ako, good news after good news after good news. Something is beautiful coming in. Maraming mga bagong bagay na darating, kaya baka ma-overwhelm ka. Maraming mga bagong tao, bagong dapat asikasuhin, kaya magiging busy ka this time. So maraming mabilis na mga papasok at lalabas sa buhay mo. Sabi ni Spirit Guides mo, huwag mo overwhelm, relax, and enjoy the process. Nakita ko rin dito, some of you ay magkakaroon ng traveling. Baka meron sa inyo lilipad ng bansa, aalis ng bansa, o uwi na ng bansa because sabi mo, meron ka ng bagong negosyo panimula sa buhay mo. Baka ganyan. Or kaya, paalis ka ng bansa kasi nandun yung kapirahan at yung magbabago ng buhay ng family mo. Vice versa, pwede rin ganun. So, congratulations. May movement na ako nakikita pagdating sa yung kapirahan at magkasucceed ka talaga dito. Ito yung babago ng buhay mo. Congratulations. The Eight of Wands, the card of good news. Ayun, lumipad, kunin natin. You have the Three of Swords. Yes, ngayon unti-unti ka na nakakapag-move on sa mga bagay na painful in the past. Kapag lumalabas si Three of Swords in any of our reading, this is a confirmation of you healing, paggaling, paghilom sa mga bagay na painful in the past. Ibig sabihin, unti-unti ka na nagbabago, unti-unti ka na umaangat, unti-unti ka na nakakalimot sa mga painful in the past. And with the Eight of Wands here, telling you, yes, mabilis.
mabilis sa paghilom, mabilis sa pag-move on, mabilis sa pag-move forward. Kaya ayun, meron ka na agad bagong blessing at meron ka na agad na bagong inaasikaso sa buhay mo na something new. Kung ikaw man ay na-layoff, natanggal, o nagkaroon ka ng issue sa past job mo at talagang dinibdib mo yun, sabi mo, God, bigyan mo ko ng bagong simula, bigyan mo ko ng bagong pagkakataon, bagong pagkakapirahan, bagong sideline, bagong diskarte sa buhay, ibigay mo sa akin to, Lord, please. And then boom, may good news sa darating, may quick resolution, may tumawag sa iyo, huy Capricorn, may bagong trabaho dito, pwede ka ba? Okay ka ba? And then yun, dalo ka ng bagong pagkakitaan at bagong opportunity na gagawin mo for a very long time. So ngayon, be open, okay? Be open to your new life, be open to new possibility, kalimutan na yung mga bagay in the past, learn to move on, at patuloy ka lang sa paghilom para makuha mo na yung mga bagay na gusto mo at makapag-focus ka sa mga bagong bagay, okay? In the area of your near future, you have the King of Cups. Eto ka ngayon, nakaupo, sitting on your throne. I'm seeing you having a new position in the near future. Either having a leveling up, talaga sabi ko sa iyo, merong promotion, may bagong lugar, bagong department, or totally bagong trabaho na pagkakakitaan mo. Nakita ko na very relaxed ka na. Yes, wala nang struggle, wala nang kaba, wala nang duda, wala nang, alam mo yun yung parang nababagabag ka kasi baka bukas wala akong pambayad, next month baka matanggal na ako sa trabaho kasi contractual lang ako, baka hindi ako i-renew. Nakita ko dito na parang in the near future, very safe ka na, safe and sound and kalmado ka. Parang bumalik na yung balanse ng buhay mo. Hindi ka na uri ng tao na na parang sumasabog, no? Parang unting poke, unting triggering, naiinis ka kaagad kasi marami ka mga bagay na na-frustrate ka. Pero ngayon nakita ko na kalmado ka. Pinapanghawakan mo yung emosyon mo, hindi ka na madaling magalit, hindi ka mabilis magsalita o mag-react o gumawa ng aksyon base lang sa narinig mo o base sa mga nakakapikon na mga bagay. Nakita ko very kalmado ka kasi you're enjoying the new life with the Ace of Wands here and the Ace of Pentacles. So parang dito kumikita ka na malaki, stable yung job, o kaya yung negosyo mo stable na, may pumapasok na mga kliyente, o may customers, tapos kumikita ka naman. So parang kalmado ka, relax ka, at hindi ka na worry pa sa mga paghuhugutan mo ng pera in the near future. Nakita ko na new position, solid position, stable job or stable career or stable na negosyo na talagang magbibigay sa iyo ng kalmadong aspeto. Ikaw yung uri ng tao na nakita ko dito na bukas ka sa lahat eh. Parang tawag ito, you're emotional, yes, pero natutunan mo na to be matured enough and panghawakan yung emotion mo. At malawak na yung pangunawa mo sa maraming bagay. Hindi ka na katulad dati na parang madaling mainis, madaling mapikon, o mababaw yung pangunawa. Ngayon, malalim ka ng tao. Malalim, pasensyoso, disiplinado, sabi mo, sige, mamaya ko harapin yan, pag-isipan ko muna. Very sigurista ka din at very emotionally matured. Napakaganda for you. At walang kahit na sino man ang makakasira ng araw mo porque may ginawa sila o may aberya dyan, may aberya dito. Sabi mo, kaya natin yan. Pag sumikapan natin, magagawa natin to. So parang team leader ka talaga. Parang nagiging leader ka sa buhay mo. And lahat ng bagay, malinaw ang pangunawa mo. Meron kang agad naiisip na idea o naiisip na solusyon para makip lang yung kaperahan sa buhay mo. I'm seeing you parang expert ka na sa money, expert ka na sa negosyo mong yan o sa trabaho mong yan. You're on that level na parang maalam ka na at wais ka na. Okay? The King of Cups being clarified by the Four of Swords. Yes, pahinga. Nakita ko talaga hayahay ka na, pahinga, kampante ka na. You're now on the level of that life na parang pwede ka na mag-relax, may time ka na para magbakasyon, may time ka na for the family, may time ka na for yourself, na hindi ka na masyadong nagagahol o hindi ka na masyadong nangangamba na baka pag nagbakasyon ako, malugi yung negosyo ko o baka mawala ako sa trabaho, hindi ako pwedeng magbakasyon, takot ako baka mamaya lumaylay yung trabaho ko, yung performance ko. Ngayon, wala ka nang ganong inaalala. Ngayon, pwede ka na mag-go out, pwede ka na mag-relax, nakita ko na hindi ka na ganun katakot sa buhay. Hindi ka na ganun ka-worried pagdating sa pera mo na meron ka na madudukot, meron ka na mauhugot anytime that you need one, meron ka ng panggastos sa monthly bills, hindi ka na nag-iisip na, huy, paano ako bukas, paano ako next month, baka wala akong panggastos. Hindi ka na ganun. Kasi meron ka ng posisyon, bagong buhay, blessings na umaapaw na nakita ko na magbibigay sa'yo ng kaparatagan sa puso mo at relax ka na. So congratulations, a very happy near future. Nakita ko retirement for you Capricorn na parang mag-retire ka na tapos meron ka ng sarili mong pera, ilalaan mo lang sa bagong negosyo at hayahay ka na, nakapagbakasyon ka, nakapunta ka anywhere na bibili mo yung gusto mo at panatag na ang puso. For some, nakita ko talaga na stable job, nagbibigay sa'yo ng kapanatagan at naging okay na ang lahat sa buhay mo. Congratulations.
In the area for challenge for the week, you have, for the month rather, for August, pera and career, you have Queen of Wands. Confidence is your challenge. Tiwala sa sarili, tiwala sa ginagawa mo, tiwala sa plano, tiwala sa aksyon. Kasi marami ka mga ideas, marami ka mga gustong i-implement sa buhay mo regarding to your blessing sa iyong kaperahan. Pero natatakot ka kung uubra ba, baka mag-fail ako dyan, baka ano sabihin ng ibang tao, baka pagtawanan ako, baka hindi ko magawa, teka lang, baka hindi ko pa kaya. So, ang humaharang sa iyo ngayong buwan na to, Capricorn, is your confidence. Your trust in yourself, trust in the outcome, and trust sa kakayanan mo. Kasi lumalabas yan sa aura mo, lumalabas yan sa charm mo, sa aura mo. Parang, uy, si Capricorn parang hindi siya sigurado. Uy, parang masyado siya mahihiyain. Uy, parang pati siya hindi siya naniniwala sa gusto niyang gawin. So, nakikita yan ng ibang tao. So, make sure, be confident, have some self-esteem. Huwag mo nang isipin sasabihin ng ibang tao. Just do your best, do your job, focus ka lang sa sarili mo, and always think positive, okay? Positive lang. Wag mong pangunahan ng nega. Wag mong i-reject ang sarili mo, okay? Don't reject yourself. Hayaan mong ibang tao mag-reject sa'yo, pero dapat yung sinasabi nila, yung nire-reject nila, hindi maka-apekto sa'yo yun. Pero ikaw mismo, utang mo sa sarili mo na pagkatiwalaan ang sarili mo at mahalin mo ang sarili mo at huwag mong i-reject ang sarili mo, okay? The Queen of Wands being clarified by the King of Cups. Yes, dalawang beses lumabas ang King of Cups. Sa future, eto ka, kampante ka, relax ka, balanse ang buhay. Pero ngayon, kailangan mo daw pagsumikapan yun. Maging balanse ang puso, huwag basta-basta sasabog, huwag basta-basta iiyak o magagalit o may irita o may inis. Kalmado ka lang dapat para maging malinis at clear ang isip mo moving forward. Para maplano mo, makita mo yung brighter side, the bigger picture of things kapag kalmado ka. Kasi pag galit na galit ka o naiirita ka o parang gusto mo sumabog, lalong lumalabo ang isip mo. Lalong hindi mo makikita kung ano yung step forward o tamang aksyon, tamang solusyon, tamang hakbang. Kaya dapat confident ka. Kapag confident ka sa sarili mo at kilala mo yung sarili mo, your authentic self, if you are so sure of yourself at secured ka sa kung sino ka, walang kahit na sino ang makakatapak sa'yo o walang kahit na sino ang makakasira ng mood mo o makakasira ng kumpiyansa mo sa sarili mo kasi kilala mo kung sino ka. Okay? Know yourself more. Love your authentic self. Kalmado ka lang. Huwag mo hayaang maapektuhan ka ng ibang tao and do yourself a favor na okay lang ako kung nasaan ako at bahala kayo dyan. Gagawin ko lang yun sa akin at magkasaksid ako dito. Aabante ako, aangat ako on my own at hindi ko kailangan ng panglilibak nyo or opinion ninyo. I'm doing this for my future. Kalmado ka lamang dapat. Okay? Bigyan kita ng additional cards for your challenges for the month para sa iyong pera and career. Nakita ko na pag confident ka, makukuha mo yung pera na yan. Pag confident ka at kalmado ka, aalago ka sa career na yan. Okay? The first card, you have adversity. Yes, yung mga challenges, yung mga problema, yung mga aberya here and there, okay lang yan kasi doon mo daw makikilala yung sarili mo. Malalaman mo, kaya ko pala solusyonan to. Magaling pala ako dito, hindi ko alam. Kasi nga, nalaman mo lang yun dahil ginawa mo yung challenge na yun o obstacle na yun o problema na yun. Pinapatalas niya ang iyong skills, pinapatalas niya ang isip mo at yung galing mo. Parang na-force ka to be better, to be bigger. Okay, kailangan mo yan. Another message of fear, itapon mo sa bintana ang takot, kaba, alinlangan, duda, kaya mo yan, okay? Have self-esteem, self-confidence. Doubt, yes, duda. Duda sa sarili mo, itapon mo yan. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Hayaan mo yung ibang tao magduda sa iyo, pero ikaw mismo, huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Especially yung mga project mo, yung mga ginagawa mo, yung skills mo, yung inasikaso mong papeles, yung future mo, huwag mong pagdudahan. Always think positive, okay? In the area of your fortune, you have the 5 of Wands. Yes, nakita ko rito dahil nasa area siya ng fortune, mananalo ka sa isang competition. Siguro, very competitive yung ginagalawan mong mundo, yung career and the job. Siguro, no? Nakita ko rito, kung ito man ay client-based or quota-based, nakita ko na ikaw magwawagi, makuha mo yung enough quota at ikaw ang mamamayani sa kanila at maraming tao ang bibilib sa iyo na parang, uy, si Capricorn nagawa niyan, congratulations. Okay? Sa others, nakita ko rito, yes, magkakaroon ka na ng malinaw na isip. Okay? Because dito, representasyon ito ng gulong-gulong isip mo. Gusto mo to, ayaw mo yan, gusto mo yun, ayaw mo yan, urong atras abante, urong sulong. So ngayon, in the area of your fortune, magiging malino na doon sa isip mo kung ano yung gusto mo talagang gawin. At magkakaroon ka talaga ng great idea, plano, kaya kailangan mo ng confidence para makuha mo na yung desired outcome mo. Nag-uugat ang maganda mong galaw sa iyong confidence. Kaya kung ngayong buwan na ito, magkaroon ka ng aha moment na parang great plan, great idea, i-execute mo ng tama, magkaroon ka ng confidence sa ilalabang ko to, gagawin ko to, this is it for me. The chance to earn more or the chance for a new blessing, gawin mo. Ngayon, kailangan talaga unifying na idea. Kailangan linisin mo isip mo, kalmado ka para maisip mo yung tamang plano. Okay? Nakita ko rin dito para sa ibang Capricorn na
Imbis na isipin mo daw sila bilang kakompetensya, yung mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa negosyo, kalaban mo siguro yan sa ginagawa mong industriya. Imbis daw na isipin mo sila as kaaway o kalaban o kakompetensya, pwede mo silang kaibiganin. Baka marami ka to matutunan sa kanila na, uy, magaling ka dyan. Anong secret mo? Paano mo ginagawa mo yan? Pwede mo i-apply yung mga kagalingan nila sa'yo para tumalas din yung skills mo, ma-figure out mo rin kung ano yung best strategy para umalagwa ka din sa buhay, mag-upgrade ka. So, don't treat them as a competition. Matuto ka sa kanila para umangat ka. For others, nakita ko, yes, you're gonna win a contest or a competition. Kung meron kang sasalihan this August, yes, this is a confirmation sa'yo na manalo ka dyan. But for other Capricorn, yes, this time around, magiging malinaw na sa isip mo yung gagawin mo. Hindi na buhol-buhol ang idea. Hindi ka na malilito. Magiging malinaw na sa'yo ang next step mo. Okay? The 5 of Wands being clarified by the 5 of Cups. Yes. Forgetting the past and moving forward. Nakita ko rito na magwawagi ka talaga sa laban na yan. And ngayon, yayakapin mo na yung bagong opportunity. At handa kang lumaban just to win this. No? Ngayon, parang sabi mo, natuto ka sa past, natuto ka sa mga past mistakes, past heartbreaks, at yayakapin mo na yung mga bagong opportunity. And this time around, wise ka na. So, i-apply mo talaga yung mga natutunan mo sa mga away, sa mga gulo, sa mga kompetisyon, para sa mga bago mong yayakapin, okay ka at wise ka na. Nakita ko yung strategy na in-apply mo before, baka hindi na gumagana yon. Ngayon, isipin mo mabuti, i-evaluate mo. Ano ba yung nanalo last time? Ano ba yung umubra last time? Gayahin ko pala siya. O kaya, i-visit ko, i-review ko yung ginawa niya, i-apply ko sa bagong buhay ko ngayon, sa bagong niyayakap mo ngayon, at probably doon baka magwagi ka. Okay? Learn from the past kaguluhan, past mistake, or past competition, i-apply mo sa mga bagong mong gagawin and move forward and go push. Nakita ko magwawagi ka na. Nakita ko rin dito na kalimutan mo na yung mga painful na nangyari, mga regret, mga disappointment, mga mali mong action. Forgive yourself na sa mga kaguluhan na ito and move forward ka na para maging solidifying na yung isip mo, makaisip ka ng tamang paraan. Okay? Forgive yourself. And forgive others too para makapagpatuloy ka na makapag-move forward and chase the new opportunity. Okay? Mga nangyari before, lesson learned yun for you. In the area of your divine messages, you have the Queen of Cups. Yes, ngayon ang puso mo kailangan mong isama sa equation. Like I said here, kailangan maligaya ka. Yung kaligayahan mo, contentment mo, yung iyong puso, yung iyong satisfaction, kailangan kasama sa mga ginagawa mo para makip mo siya for a very long time. Kasi baka mamaya bumitaw ka dyan kasi sa'yo mo, napipilitan lang naman ako dito, ayoko naman talaga rito, bigla-bigla mong bitawan, bigla mawala ka ng gana. Sayang yung project, diba? Sayang yung opportunity. Pero kung mahal mo yan, kung talaga yan ang gusto mo, swak na swak ka dyan, at yan yung nagbibigay sa'yo ng energy everyday, alam ko kahit pagod ka, kahit nahihirapan ka, gagawin mo pa rin. Kasi alam mo kung gano'n siya kahalaga sa'yo, di ba? At gano'n ka rin with the Queen of Cups. Whatever you're trying to do in life, follow your heart. Follow your heart, okay? Clarify natin si Queen of Cups. Queen of Cups is being clarified by you have the Two of Pentacles. In every decision daw, in every decision na gagawin mo, this, takpan ko siya kasi very, very, ano yung image niya. Si Two of Pentacles, nag-iisip siya, ito. Di ko alam gagawin ko. Nasa gitna ka, nag-iisip ka anong gagawin mo. Sabi ng spirits mo, follow your heart in every decision and you will never go wrong. Okay? Napakasimple. Follow your heart. So, bigyan kita ng outcome mo, but first, bigyan mo na kita ng money cards para sa buhay mo this month. Unang-una, you have exhausted, feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. Yes, magpahinga ko, kailangan magbakasyon, parandalian magpahinga. Like I said here, kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng recharge para kada araw makalaban ka ulit. Ngayon, sabi ng spirits mo, kung feel mo pagod na pagod ka na, walang masama naman sa pagpapahinga. Okay? Now, the message of many choices, opportunities abound when you are in a dilemma. All roads lead to Rome. Look at all options. Yes, ngayon, problema ka here and there, hindi mo alam kung ano gagawin. Marami kang gustong puntahan, marami kang gustong strategy. Ngayon, kailangan mong pag-isipan daw mabuti. Kailangan tingnan yung iba't ibang options. Baka pwede yun sa'yo. Okay? Another message, you have alchemy, using witchcraft, occult, or learning God's secrets, transform the situation. Yes, kung ngayon medyo nahihirapan ka, hindi mo alam gagawin, kayang-kaya mo daw hanapan niya ng solusyon. Kayang-kaya mo daw maghanap ng diskarte kung paano i-rebuild, aayusin, gagawin na tama at imomolde yung sitwasyon ayon sa'yo. No? Maging maparaan ka daw this time. Magkaroon ka ng diskarte para umayon sa'yo yung magandang resulta. Okay? Another message, you have wealth. Yes, you are moving towards real wealth and prosperity. Keep up the great work. Yes, talaga sabi ng spirits mo, magkakaroon ka ng pagkamal ng abundance this time. Another message, vacation. Yes, like I've said, start a perfect vacation. Enjoy the freedom. Take time to recharge. Talaga ngayon magpahinga ka kasi magiging busy ka talaga in the coming weeks. Okay?
Ang outcome mo first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have pineapple reconciliation, meron daw pag-aayos o pagbabate. Another, you have July. Baka po importante sa inyo ang buwan ng July or may milestone ka daw na makukuha sa buwan ng July. Another message, you have torch. Yes, para tong torch talaga. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yes, lilinaw ng isip mo sa next big step. Magkakaroon ka na ng daan, malinaw ng proseso, at maging okay ang lahat. Okay? Another message, you have psychic ability, trust in your intuition. Yes, pagkatiwalaan mo yung tawag ng damdamin mo na ito gagawin ko, follow your heart. Follow your heart, okay? Another message, yung basket, recognition, reward for merit. Yes, pero ka talagang recognition at reward sa mga gagawin mo this time. Congratulations. Another message, you have throne, position of authority. Yes, sabi ko sa iyo, di ba? Magkakaroon ka dito ng bagong posisyon, bagong badge or bagong uniform at mag-elevate sa buhay mo, bagong sweldo, mataas na posisyon, mataas na aumento sa sahod. So, congratulations. So, ang outcome mo, Capricorn, for the month of August, pera and career, ito yon. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Sasagutin natin yan maya-maya lamang. So, Capricorn, the outcome mo for the month ay, wow, Knight of Swords. Quick outcome. Pagdating sa iyong kaperahan and career, makakarinig ka ng good news, ayan dyan na yung aumento, nandiyan na yung promotion, nandiyan na yung bagong opportunity, bagong sideline o bagong negosyo. Sunod-sunod na to. Nakita ko a quick movement in your kaperahan, quick movement in your career, kaya kailangan Capricorn, ready ka, okay? Yakapin mo to, maging active ka, maging alert ka para makuha mo siya agad. Kasi parang sabi ni Spirit Guides mo, don't take this for granted. Take the chance. Kunin mo hanggat nandyan pa. Parang sabi, i-grab mo agad yung opportunity and wag mo na daw pag-isipan. Yan nakita ko. Wag mo na pag-isipan. Grab the opportunity that will change your life. Okay? Ngayon, so good, laban, go for it. Okay, go for it. Nakita ko yan. Knight of Swords is being clarified by, nakita ko na talaga may quick resolution, may quick na, announcement Nakita ko dito announcements. Either nakuha mo na yung trabaho, nakuha mo na yung pera, nandiyan na yung papeles, nandiyan na yung papers to go on this thing or to go to vacation or visa nandiyan na. At ikaw, lalarga ka na agad-agad kasi nandiyan na yung biyaya, no? Congratulations. The Knight of Swords being clarified by the Ten of Pentacles. Yes. Wow. Talaga itong susugurin mo na bagong blessing, opportunity na parang once in a lifetime ito. Ito bigay sa iyo ng pangmatagalang kasaganahan for you, hanggang sa mag-retire ka, for your family, for your kids, hanggang sa kaapu-apuhan mo, whether bagong negosyo ito o talagang stable na trabaho or kapirahan na mga gamit mo for a very long time. Kaya sugod laban, this will give you the brand new life that you want for a very long time. Congratulations, Capricorn, that is your August pera and career. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Kaya Capricorn, close your eyes. Mabilisan lang ito and concentrate on your question. So, Spirit Guide, Holy Spirit, bigyan kay Capricorn ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card because your angel ay nasa paligid mo ngayon, granting you this question. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Capricorn, open your eyes, inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the Devil card upright. You have the Strength card in reversed. You have improving health. And you have look for a sign. Ngayon, sabi ng Spirit Guides mo, Capricorn, medyo malabo pa yung mga bagay patungkol sa iyong question kasi may humaharang o may mga maling bagay na aksyon or mga maling tao sa paligid mo nagbibigay sa iyo siguro na advice o may mga maling proseso o maling paniniwala ka with your question. You need to cut that off at kailangan mong kilalanin yung katotohanan with your question. Ngayon, nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng tibay ng loob na kayanin yung sagot sa question mo. Baka iniisip mo, baka hindi ako pwede dyan, baka hindi para sa akin yan, baka lugi na ako, baka huli na ako, no? Baka mag-fail ako. So ngayon, sabi ng Spirit Guides mo, tapangan mo ang sarili mo, have the strength, harness that strength and courage na kayanin mo yung sagot sa iyong question. Itapon mo yung mga negative mong thinking, yung mga bagay na iniisip mong mali, mga negative mong hakbang or approach. If you have someone there sa question mo na very, very toxic, kailangan mo silang putulin sa buhay mo para umalago ang buhay mo at gumaan. Sabi ng angel mo, improving health. Ibig sabihin, umaayos, gumaganda ang kalusugan mo o kalusugan ng mga taong pertaining to your question. Ibig din sabihin na gumagaan na yung resulta, nagkakaroon na ng improvement. Look for a sign. Maghanap ka pa lang daw ng sign. Kung ito ba talagang gusto mo, kung ito ba talagang para sa'yo. Those sign, pwedeng sa panaginip, baka meron kang clear na panaginip or clear na sign from angel numbers or quote na nababasa mo online na parang, uy, pertaining yun sa question ko. Baka yun ang sign from your angel giving you the nudge. Yun ang sagot niya sa'yo.
sabi ng spirit guides mo, meron ka pang dapat plansyahin at ayusin na mga toxic o mga negatibong bagay sa question mo na kailangan mong itabo yun, kailangan mong tanggalin in order for you to get the good result or to get the good outcome. Kasi ngayon, pinapanghinaan ka ng loob o para nawawalan ka na ng pag-asa dyan. Kasi may mga pangit o may humaharang para makuha mo yan. Ngayon, you really need to ask yourself, is this what I want? Ito ba talagang para sa akin? Yung sign mo na hinihintay ngayon, meron kang sign na hiniling. Makukuha mo yan this time. This is your sign, makukuha mo na yung sign mo para magbigay sa'yo ng garantiya kung uurong ka ba o susulong sa question mo na yan. Pero nag-i-improve ang mga sitwasyon at makukuha mo na rin yung right resolution o right outcome dyan. Pero ngayon nakita ko talaga, parang huwag mo muna yakapin, Capricorn, kasi may negative ka dyan na kailangan mong plansyahin, kailangan mong i-recognize at kailangan mong bitawan. At wala ka na ng pag-asa eh. So ngayon, really ask yourself, is this what I want? Gusto ko ba talaga to? Nakabuti ba to para sa akin? Doon dapat mag-ugat yung next step mo. Okay? Capricorn, that is your answer to your question. Hopefully po naka-resonate ka. This is also your August Pera and Career. Sa po ka naka-resonate, sa po naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Capricorn, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.